Positibo ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee sa doping test isang araw matapos makuha ng koponan ang gintong medalya sa men's basketball, inihayag ng International Testing Agency noong Huwebes. Sa isang pahayag, sinabi na nagpositibo si Brownlee para sa carboxy THC, isang sangkap na nauugnay sa cannabis at kasama sa ipinagbabawal na listahan ng anti-doping agency. Nakolekta ang sample ni Brownlee noong ika-7 ng Oktubre. Nakuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya laban sa Jordan noong October 6. Ang Hangzhou Asian Games Organization Committee ay hindi pa naglalabas ng pahayag sa implikasyon ng nabigong doping test ni Brownlee. Si Sammy Bizay ng Jordan ay nagpositibo din sa isang hindi tinukoy na ipinagbabawal na substance. May kabuuang 10 atleta ng Asian Games ang nagpositibo sa ipinagbabawal na substance sa panahon ng palaro. Nakakapagtaka kung bakit parehong lumalabas na positibo ang player ng Gilas at Jordan, kung babawiin man ang gold medal, mapupunta ito sa China. Mababawi kaya ang gintong medalya ng Gilas Pilipinas? Ayon sa Article 11.2 ng Doping Rules Handbook, kung higit sa 2 miyembro ng team sport, ang napatunayang nakagawa ng isang anti-doping rule violation sa panahon ng event, ang nag-organize ng event ay magpapataw ng appropriate sanction sa team. Sa kaso ng Gilas ay isa lang ang nagpositibo. Ngunit nakasaad din sa Article 11.3, na binigyan ng opsyon ang host na magtatag ng mga panuntunan na mas mahigpit kaysa sa mga nasa Artikulo 11.2, at alam natin na ang host ay ang China. Sa FIBA rules, kapag isang player lang ang nagpositibo sa isang team ay hindi binabago ang resulta ng mga laban, tulad ng nangyari sa nabigong drug test ni Kiefer Ravena noong 2018 sa isang World Cup qualifier laban sa Australia. Ngunit ang Asian Games ay hindi under ng FIBA. Abangan natin kung ano ang susunod na aksyon ng Asian Games Organization Committee.